Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Siyempre po, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi. At tayo po ay sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable. Ganon din po naman sa mga gumagamit ng digital boxes at TV Plus.
Samantala, nasusundan ang ating palatuntunan sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming sa FB at sa YouTube. Makakasama natin, mga kaibigan, ang ating technical director, ang Macho Guapito. Ang ating idol, si Ariel, hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Extended po, mga kaibigan, ang enhanced quarantine hanggang Mayo 15. Sana yung mga hindi pa nabibigyan, mabigyan na. Baka matapos na yung quarantine, tapos yung iba hindi nabigyan, hindi na sila mabibigyan talaga, di ba? Sasabihin, tapos na. Di ba yung dating natin? Nakamaskara, hindi naman sarili ko lang iniintindi ko. Siyempre, may gagamit pang iba rito, di ba? May iba pang sisingkaw dito. Yan, hindi natin masasabi, mga kaibigan. Itaas na lang ang nakakaalam. Meron tayo mamaya ipapakita mga video, no? Isa ho dyan, yung kagabi pinakita nating binaril sa checkpoint na hindi naman tinutukoy kung saan yan checkpoint na yan. Pero yung po pala, mga kaibigan, bubuno talaga ng baril. Bumuno talaga ng baril, hindi ba? Hindi lang pinakita rin sa video na yon, pinutol, mga kaibigan. Sino man ang nagputol nun, luko-luko rin. Baka yung nag-upload din yan, yan din ang nagputol niyan, di ba? Para makahakot ng atensyon. Pero mga kaibigan, mamaya papakita natin yung simula, kasi yung inabutan natin, hindi nakasama rin yung yung simula nung video na yun na may binaril at hindi nakita na bumunot siya, di ba? Nagbabala rin po si Presidente Duterte na magdideklara ng martial law. Ang sabi, if lawlessness of and disruption of aid delivery by members of the New People's Army continue in this time of COVID-19 crisis. Teka, ano ba kalaban natin sa ngayon? Di ba COVID? At may martial law. Hindi mga luko-luko yung walang hiya yung mga MPA na yan. Yung Communist Party of the Philippines, mga kaibigan, kasi ano pinagagagawa niyan, sumasalakay, inaabala, pati yung mga pagdi-deliver ng tulong. Pero dati na nilang ginagawa yan, Hindi naman nagdeklara ng martial law, kung yun ang dahilan. At saka ngayon, kailangan pa ba yung martial law? Para martial law na nga, di ba? Aminin natin at sa hindi. Hindi lang ito ina-announce officially, pero parang martial law ngayon dahil kung anong sasabihin ipasusunod sa atin, yun ang dapat natin sundin. Na alam naman natin, kaya tayo pumapayag, sapagkat makabubuti yun. Wala namang ibang bagay, di ba? Kung makakasama, hindi tayo susunod, di ba? Hindi naman makakasama yun, yung quarantine, manatili kayo sa bahay. Yan ang paraan, para tayo, makapagbaka sakali na hindi magtagal. Ito pong COVID, itong China virus na ikinalat ng Communist China.
mga kaibigan. Kailangan pa ba? Ano ginagawa ng militar, di ba? May kawalang hiyaan pala yung MPA, ba't di nyo pulbusin? May armas kayo. May mga kasangkapan binibili. Saan nyo gagamitin yan? Sa sibilyan? Bate ka. Ba't ayaw pulbusin? Hindi ba alam ng military kung saan yung mga pangyayari niyan? Kailangan pa ba ng martial law para sagupain ng militarya mga yan? Ay nako mga kaibigan, yan ang sinasabi natin eh. Ba't hindi kasi kayo magpapasa ng batas? Ipagbawal ulit yung ideology ng komunista dito. Pagbawal nyo communist. Si Coco Pimentel nakikipag-usap na sa Communist China para maging member tayo ng Communist Party. Sus Mario Josep, mga kaibigan. Tapos kalaban ninyo MPA. Ano yan? Hindi natin may paliwanag yan MPA ba? Totoo bang mga MPA yan? Yan bang MPA? Kalaban pa talaga ng gobyerno yan? Kasi wala nang pinaglalaban yan Dilihensya na lang yan Hanap buhay na lang nila yan Mamaya papakita natin sa inyo ang epekto ng quarantine sa iba po. Yung mga hindi nakakayana nababaliw. Mamaya may video tayong pakikita kung paano mabaliw, mga kaibigan, ng isang tao ngayon dahil po dito sa pandemic. Ito ho namang pulis na pumatay, mga kaibigan, doon po sa dating sundalo nang walang kalaban-laban, sinampahan na daw po ng homicide, kasong homicide. Pero wala namang maipakitang sinampang kaso, mga kaibigan. Halimbawa, kasi online tayo ngayon di ba? Online daw ang filing ng kaso sa piskalya. Pero mga kaibigan, hiniling naman ng Philippine Army sa National Bureau of Investigation na imbestigahan yung pagkakapatay doon po sa dating sundalo dahil po ron sa prejudgment by police. Judgment call daw kasi yun Lang yan, pag sinabi mong judgment call, para mong sinabi kung paano inaabuso sa piskalya ng mga prosecutor na walang hiya. Yung walang hiya, Ngayon, kung matino yung prosecutor, di kayo kasama rito, di ba? Ang sinasabi ko, yung mga walang hiyang prosecutor ng Department of Justice, itong sinasabing judgment call sa police, walang ipinagkaiba yan doon sa pag-aabuso ng mga walang hiyang piskal. Inuulit ko yun lang walang hiya, Yung hindi walang hiya, di kayo kasali. Yung walang hiya, yun ang kasali. Mga kaibigan, ano ho yung inaabuso nilang kawalang hiyaan? Yun po yung sinasabing determination of probable cause. Pero ang totoo nun, determination of probable cause. Yun Ito naman nun si COMELEC Commissioner, Rowena Guanzon. Ang sabi ho niya, yun daw mga nagsisipag-aral ng batas o ng abogasya, mga law students, na naniniwala na yung pagkakabaril nung Quezon City policeman, yung policeman ng Quezon City, dun sa dating sundalo, yun self-defense,
Para sa mga niniwalang self-defense yun, mga kaibigan, doon sa mga law students, ang sabi sa inyo ni Commissioner Rowena Guanzon, kayo'y mga hangal, kayo'y mga fools, and would not pass at hindi kayo makapapasa sa bar exams. Tama nga naman. May katwiran. At basta may katwiran, paglaban mo. Yun eh. Sabi niya bawal ang syunga. Mga syunga. You will not pass the bar, sabi ni Commissioner Rowena Guanzon. Mabuti yung may ganito no ha? Kasi abogado ito Alam niya batas mga kaibigan Kaso nga, pagdating sa korte, sa piskalya pa lang, ang magpapail ng kaso, abogado. In behalf of the complainant. O dito sa kasong ito, ewan natin kung magsisilbing abogado ng biktima, ang prosecutor, ang piskal. Pero pwede ka rin kumuha ng dagdag na abogado, di ba? Ang Philippine Army, may abogado yan. Pwede silang mag-provide ng abogado. Sapagkat hinihiling nga nila sa NBI na imbestigahan yan, mga kaibigan. Siyempre, ang pangit naman kung pulis din na mag-iimbestiga, no? Alin, yung mga nasangkot na ninja cops, kung hindi inimbestigahan ng Senado yun, walang makakasuhan dahil inimbestigahan na ng pulis yun, wala nangyari, sila kasi. At meron din tayong mga iba pang mga video mamaya na ipakikita sa inyo. Ang sabi naman ng DILG, mga kaibigan, yun daw mga local executives, local chief executives, meaning to say mayor, governor, hindi na raw pwede magdeklara ng enhanced community quarantine nang walang approval ng IATF. Ito pong Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease. Hindi na nila pwedeng ilagay sa lockdown ang anumang lugar na kanilang nasasakupan nang walang approval mula sa sa DILG, mga kaibigan. Dapat daw munang humingi ng permiso ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease o IATFEID. Ang haba nun pag diniretso mo bago sila makapagdeklara ng enhanced community quarantine sa kanilang munisipalidad, lungsod o kaya ay probinsya. Hindi na raw po pwede mag-unilateral declaration ng isang local chief executive na ilalagay niya ang isang probinsya sa ECQ. Ang gulo, hindi alam nyo itong bagong pinatupad Merong ito General pa tawag, di ba? General Enhanced Community Quarantine. Dinagdaga. Hindi ko naintindihan to. Sa totoo lang. Siguro bukas pa natin ma-absorb ito, Hindi ko pa naiintindihan anong kaibahan nitong kasi meron mga bagong sinasabi patungkol dito sa pinahaba pa. Naabutin hanggang sa Mayo 15 raw. Sabi ko nga sa inyo, para sa akin, walang problema yan. Kahit gawin pa nating 1 taon yan, so long na meron tayong mga kakainin at ipakakain,
Wala namang problema yan eh. Kung may pamamaraan ang gobyerno, kahit gaano pa kahaba yan. Kasi hindi na natin alam kung ito na mga huling araw na binibilang natin sa mundong ibabaw. Hindi natin alam kung bukas makalawa, magugulantang na lang tayo, tapos na ang lahat. Umuulan na ng apoy. At dumarating na si Kristo, mga kaibigan, ano po? Sino nakaalam niyan? Kahit na hindi ka pa na-COVID, kung dumating si Kristo, hindi ka na mako-COVID, pero patay ka rin. Kasi uulan ng apoy. Patay ang mamamatay. Buhay ang mabubuhay. Mabubuhay ang buhay. Pati patay na mabubuhay. Ayun po. Bueno, mga kaibigan, tinanggal na pala si Nograles bilang spokesman ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. At siya'y pinalitan na ni Harry Roque. Baka magiging presidential spokesperson yung nababalita ko. Na dati nang napabalita pero naudlot. Pagkatapos pagbabanatan. Dahil sa kayabangan sa laban sa militar, ano po. Yun. Ano ba yung pinag-uusapan na? Ang dami nun yung isyong pag-uusapan natin ngayong gabi. Itong babala na martial law. Pagdedeklara ng martial law, kung ang MPA, patuloy na umaatake. Ito sabi, nagbabala si Presidente Duterte na magdideklara ng martial law kung if lawlessness of and disruption of aid delivery by members of the New People's Army continue in this time of COVID-19 crisis. In a public address aired Friday morning, Duterte said he is notifying the military and the police that he might declare martial law, citing a recent attack of the communist rebels against soldiers. Di ba dati na yan? Wala naman panahon na hindi umaatake ito. Halimbawa, nagdi-deliver ng serbisyo. Saan magdi-deliver? Sa probinsya. Pagpalagay mo, Quezon. Di ba lahat ng dadaanan yan may militar? Di ba? Di dapat may mga nakabantay na militar. Upang nang sa ganun, yung mga delivery hindi ma-disrupt. Umaatake ang MPA. Bakit? Hindi ba alam ng AFP? Wala bang intelligence ang AFP kung saan ang mga positioning ng mga rebuilding MPA? Wala ba? Di mahina intelligence natin. Ang daming armas ng AFP. Ba't hindi nagagamit dyan sa MPA? Di ba ho, mga kaibigan? Kailangan ba ideklara ang martial law para labanan mo yung MPA? Hindi ba continuing yung insurgency problem dito sa Pilipinas? Hindi naman natigil yan Kahit nung martial law ni Marcos, may MPA din Hindi ho ba? Hanggang sa pumalit si Cory. Ang ginawa pa nga ni Cory, nilegalize yung pong communist ideology dito sa Pilipinas. Pinayagan na yan maidoktrina sa tao, so long na hindi na sila gagamit ng armas, di ba? Na pakikibaka.
tinuloy din di ba? At saka, di ba, ang may kasalanan dyan, gobyerno rin. Dahil kinakausap nyo rin May pistok pa kayo hindi ba? Ang laki ng perang nauubos sa pistok. Biyahe-biyahe, mga kwan. Para kausapin mo lang, mga walang kwentang kausap yan. Sabi ko nga sa inyo, matagal ng problema yan. Hindi naman nakuha sa usapan yan Wala namang ibinungang kahit na katiting na mabuti ang pakikipag-usap dyan. Ngayon, pag sinabi mong martial law to, ang gumagawa ng ligalig, MPA. Pagka martial law ba, eto nga, wala pang martial law, grabe na Kung tutuusin mo kung wala lang pandemic. Kung wala lang itong China virus pandemic na to, mga kaibigan, mas grabe ito sa martial law. Ito nakikita natin. How much more kung may martial law? Ang problema, ginawa ng MPA. Ginagawa ng MPA. Matagal nang ginagawa yan. Pati nga yung mga rebelding Muslim, di ba? May kinatay na naman ng mga sundalo nung kamakailan. Mga kaibigan. Bakit may ganyan? Di ba may Bangsamoro, kung ano-ano na tayo? Di ba? Natigil ba? Alam nyo, nung panahon ni Marcos, natahimik yung mga yan Kasi binomba yan, pinulbus yan. Sayang lang pakikipag-usap natin sa rebelde. Sila yung nanggugulo Kasi kung ganyan din lang ang gagawin natin, magiging baby sila. Pagka kinakausap mo. Di mabuti pa yung publiko, gawin na lang ganon para kausapin din sila ng gobyerno. Ganon din ba yun? Mga kaibigan, ba't di nyo pulbusin? Hindi ba? Pulbusin nyo, may military tayo Ba't yung atat na atat tayo sa martial law? Ano ba meron? Ano ba gusto natin talaga? Ang kalaban ba natin ngayon, MPA ba o COVID? Di ba? Itong ginagawa ngayon, sasabihin natin, sa totoo lang, masahol pa yan sa martial law. Kaya lang, payag tayo. Bakit? Makabubuti ito Siyempre, kung ano yung makabubuti. Yung ba martial law, makakabuti? Teka muna. Paano mo nalamang makakabuti yan? Ngayon, tayo, nag-aalala, hindi makakabuti. Bakit? Wala tayo nakikitang indikasyon. Na ang gobyerno ay para sa mamamayan, yung sinasabing, government of the people, by the people, of the people. Ano ba yun? Alimutan ko tuloy. Hindi ba? Wala tayong masabi na ang armed forces ay magiging protector ng taong bayan. At saka wala namang laganap na karahasan Isolated naman yan Ang totoo nga niyan yung martial law hindi nakatulong sa Mindanao. Pagdating sa insurgency. Nakatulong ba yon? Yung martial law sa Mindanao? Hindi naman Di ba meron pa rin? Gaano katagal idiniklara martial law? At saka, papayagan ba yan ng Senado, ng Kongreso? Mga kaibigan ba, mahirap yan. Kasi po, hindi naman nangangailangang i-martial law mo sa kasalukuyan o ideklara mo yung martial law, mas lalong nakakatakot yung abuso. Yun ang nakakatakot. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, incomparable si Marcos, yung martial law ni Marcos. Si Marcos kasi responsible.
leader. Binibigyan ko kayo ng example base sa mga tunay na pangyayari na hindi makikita mo, hindi magagawa ngayon. Magagawa ba ngayon na magpakulong ng mga mga supporter at saka ng mga kaalyado sa politika? Hindi naman nila magagawa yun eh. Nga mga nagsipagnakaw, di nga na-demanda eh. Di ba? Wala mga kaso eh. Paano tayong, ika nga eh, hindi mababahala doon po sa sinasabi niyan. Sipin mo, ginawa ng MPA ang magdudusa tayong mga mamamayan. Bali ba, nakita ninyo yung martial law sa Mindanao? Tuloy-tuloy yun, di na natapos yun. Mga kaibigan. Para bang hindi magugunaw ang mundo eh. Sinasabi ko lang, mga kaibigan. Ang may kasalanan, MPA. Bakit kami madadamay sa martial law? Sino makapagsasabi sa magiging kapalaran ng publiko sa martial law? Sa ilalim ng martial rule. Ano kapalaran ng taong bayan dyan? Lalo na ang military, gagamitin ninyo laban sa mamamayan. Kasi martial law eh. Mga kaibigan, ito nga military na to, na supposed to be, ay nanumpa, na kanilang ipagtatanggol ang ating bansa sa anumang pananakop. Naipagtanggol ba tayo nito sa ginagahasang teritoryo ng Pilipinas? Ginagahasa ng inchik, kinakamkam ng mga teritoryo. May nagawa ba ang armed forces natin? Wala eh. Sino pagdidiskitaan? Mga mamamayan? Gagamitin mo yung kapangyarihan laban sa mamamayang Pilipino ba? Delikado. Nakikita natin yan base sa mga nangyari. Nagmamanifest sa mga performance ng armed forces ngayon. Parang ang bansa nga natin, parang walang AFP. Parang dekorasyon lang eh. Pero pag sa mamamayan gagamitin nakakatakot, di ba? Kasi yun ang lagi nangyayari. Ang kaya lang paggamitan nung kanilang sinumpaan tungkulin, mamamayan, baliktad. Imbes na yung kalaban ng mamamayan. Doon magamit. Yun ang sinasabi natin. Ang laki ng pagkakaiba sa panahon ni Marcos. Sa panahon ni Marcos, ang Armed Forces of the Philippines, ang nilabanan niyan yung insurgency. Di ba? Nagbibilang ng patay, hindi napapabalita. Inuuwi dito, truck-truck na bangkay ng mga sundalo galing sa Mindanao. Mga kaibigan. Hindi ba? Iba ho noon. Talagang ang pinoteksyonan yung mga peace-loving at mga law-abiding citizen. Dito hindi natin nakikita na yun sa sobrang pag-abuso na. Kadalasan nakikita natin abuso. Hindi natin sinasabing ganun ang gagawin. Pero yun na yung may mga indication na talagang purposely itong martial law
talagang idideklara, naghahanap lang ng justification, ganon. Ba, hindi tama yun. Hindi wala tayong kapasidad na maipamamalas, kundi magresulta tayo sa wars. Hindi ba yung martial law nga ni Marcos na sinasabi nating naging responsable naman, isinuka ng tao yun sa totoo lang Hindi ba? Kasi nga, marami rin ang nawala ng hanap buhay. Marami na perwisyo yun, kung tutuusin mo. Kaya lang, yung mga tulad natin, mga peace-loving citizen, hindi naman tayo kasali doon, di ba? Kaya lang naging biktima rin kami. Kasi tatay ko nasa media rin nawala ng hanap buhay. Hindi ba? Bakit kami ang gagawing collateral damage? Collateral damage ka. Yung buong mamamayan. Ang kalaban nyo, MPA, kaya nga tayo may armed forces Hindi ba? Para labanan yan wala man tayo nakikitang accomplishment ng armed forces. Tapos mababalitaan mo, sila ang inaambus. Ba't baliktad? Hindi natin alam kung ano yan. Sa buwatan ba yan ng MPA tsaka gobyerno? Hindi natin alam Alam niyo naman yung sinasabing conspiracy theory, di ba? Marami yan Unang-una, ang communist dito sa Pilipinas, wala nang ipinaglalaban. Tapos na sila Wala na silang pwedeng mai-offer sa tao. Kung hindi, ang talagang trabaho na lang nila, mamerwisyo kung sino yung nakaupo. Yan na lang ang trabaho niyan. Magpalit ng gobyerno hanggang sa wala ng pagpipilian ng taong bayan at makikita nila na ang Armed Forces of the Philippines wala ng kredibilidad sa taong bayan. Yun, mananalo na sila. Yun lang naman ang trabaho niyan Hinihintay niyan Pero ngayon, wala silang pinaglalaban, kundi mang-agaw lang ng pwesto. Ano pa ang ibebenta nila sa tao na hindi nila napatunayan sa maraming pagkakataon? Katunayan, ilan yung mga nakaupong party list na kasapakat ng komunista rito sa Pilipinas? Ang dami niyan. Asan ang pera niyan? Banat yung iba rito, banat ng banat sa pork barrel. Magkano pork barrel niya mga yan? Nasa nila dinala yun? Kaya hindi makasigaw yan laban sa pork barrel Paano? Hindi rin nila kayang ipaliwanag kung nasan yung pork barrel nila. Gano'n sila karami at katagal nang nakaupo dyan sa Kongreso. Kung magkaroon pa ng representative yan, tatlo-tatlo At hindi lang tatlo, dahil iba-ibang pangalan ng party list, sila-sila yun. Iba lang ang pangalan, pero lahat sila ay kaalyado ng komunista. Mga kaibigan, wala useless yan yung ihalo mo sa society yung mga yan. Walang ipinaglalaban yan mga kaibigan. Hindi natin alam, baka mamaya martial law, tapos MPA uupo. Magkalaban ba MPA tsaka China? Hindi naman magkalaban yan Nakikita mo nga mga suot-suot pang uniforme niyan yung simbolo ng China, di ba? Pati sombrero ni Mao Zedong Inasuot niya mga yan Hindi ko ma-reconcile ito. Akala ko ba ang problema ng mundo ngayon, kasama Pilipinas
COVID pandemic. Eh, ba't napunta tayo sa martial law? Laban na sa MPA ito. Oh, mga kaibigan, iba na. Bate ka muna. Ha? Mukhang sa iba na punta yung pondo natin para sa COVID. Kaya marahil hindi nakatanggap. Ayan. Ha? Eh sinasabi lang ho natin iba itong solusyon na nakikita natin. Ang layo sa putok ng kanyon Hindi yata tugma. COVID tapos martial law. Ano yan? Sabi ko nga sa inyo, kahit di ka magdeklara ng martial law rito, bakit? Yung bang pagsagupa sa MPA, hindi magagawa ngayon kahit walang martial law? Di ba magagawa yun? Ha? Kung yung sundalo nga, yung dating sundalo na binaril. Hindi ba? Oh. Yun nga, sundalo na, binaril pa Oh, di lalo sa MPA, pwede nyo gawin yan. Doon nyo dapat gawin yan. Dahil yan ang kalaban ng gobyerno. Hindi ang publiko. Bakit itong publiko na wala namang kinalaman sa ambush ng MPA, alangan naman mag-martial law ka, laban lang sa MPA. Hindi naman kailangang i-martial law mo para labanan mo yung MPA. Hindi ko makita logic nun. Ano simpleng paliwanag meron yun? Sige nga, mga kaibigan. Dasa-lasa nonsense, sabi nga. Ay lalo ngayon tutuusin mo, kung mabilis kumalat, yan pong China virus na yan, dito sa Pilipinas, may mas mabilis kumalat dyan. Ano yun? Yung katangahan. Baka akala ninyo, ang tanga, nasa hanay lang ng publiko, ng pangkaraniwang sibilyan, ng mga gagong troll sa social media. Hindi. Mas maraming tanga sa gobyerno. Kaya kung ang katangahan, ang pagiging tanga, isang krimen o labag sa batas, ang maging tanga, siyempre, huhulihin mo, di ba? Kasi bawal ang tanga. Manguhuli ka ngayon ng tanga. Kung yan huhulihin yan tanga, sa gobyerno ka maraming mahuhuli. Nasa gobyerno yan Yung mga tanga, diyan nagumpisa Kaya sabi ko sa inyo, kung ang COVID mas mabilis kumalat, mas mabilis kumalat ang katangahan dito sa Pilipinas. Kaya ngayon, ang daming tanga. Dati pinagtatawanan yung gwardiya, yung security guard. Pag sinabi mong gwardiya raw, no ID, no entry. Di ba? Kung tutuusin mo, mas maraming tanga dyan ngayon yung mga nagtatawa dati dyan, yun ang mga tanga ngayon At ako nagtaka, sa sobrang paglaganap, mabilis na paglaganap ng katangahan dito sa Pilipinas, alam ba ninyo nagulat ako sa mga dati kong kakilala na dati nirirespeto ko pagdating sa pagiging intelihente, nawala lahat yun. Karamihan. Nasisira pa lang ulo ng tao, no? Ito, bigyan ko kayo example ng isang tao nasisira ulo. Panoorin nyo to. Ito ba gawain ito ng matinong tao? Ito hindi gawain ng matinong tao, kaya sira ulo ito Ganito masisira ulo. Ganito ang larawan ng isang taong meron namang nalalaman, pero makikita mo, hindi na normal. Wala na sa wisyo, wala na sa katinuan. Panoorin ninyo to. Bungay natin ng massive
manggabong palakpakan, si Kong Hingal at si Superman. Okay. Mana? Good evening, Mr. Superman. Good evening, Superman. Good evening, Senator. At ang kanyang ama, si Kong Hingal. Yay! Okay. Kong Hingal. Okay ka lang, Kong? Okay. Oh. Mag-usap ba kayong dalawa? Oh. Kong, ano po masasabi niyo, Kong? Oy, Superman. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Superman. Ano bang ginagawa mo, Superman? Hinahanap ka na ng mga tao, hindi ka raw makita. Ikaw na bahala sa mga tao dyan, ha? Sa San Juan. Opo, Daddy. Pasensya na po, hindi ko kagad nasagot tawag nyo. Katatapos ko lang po mag-jogging, kasama po yung mga apo ninyo. Ako na bahala, Daddy. Ayusin ka na po, Daddy. Papahirapan ko lalo. May tatawagan lang po ako. Hello? Oh, Doc. Ito ba si Doc? Doc General? Ikaw ba yung medical director ng San Juan Medical Center? Opo, Mayor. Magandang gabi po, Mayor. Ano po may paglilingkod namin sa inyo? Mr. Mayor. Mukhang tuntua ka sa mga empleyado mo, ha? Sa pagkain dinadala ng grupo ni Janela sa iyo, ha? Ano ka ba? Bakit hinayaan mo? Masarap ba? Mukhang nakakadalawang estado ka pa dyan, ha? Alam niyo po, Mayor, sa totoo lang po, Mayor, masarap po talaga eh. Parang made with love. Hindi ko rin po masisi mga tao kasi kailangan nilang kumain para makabawi ng energy mula sa pagod. Dalawa rin po talaga kinukuha ko para may pang midnight snack pa. Oh, sige. Patigil mo na yan, ha? Patigil mo na yan. Bakit po, Mayor? Mayor, pero... Wala nang pero. Sabihin mo sa mga empleyado mo na huwag nang tumanggap ng pagkain mula sa grupo ni Janela. Naintindihan mo ba? Paano po yun, Mayor? Sayang naman po. No more questions. Doc, that's an order. Sige po, Mayor. Kayo naman po talaga masusunod, Mayor. Matapos ang pag-uusap ni Superman at ni Doktor ay meron Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang mensahe.